Maulan, bibida na naman ang team bahay. #bedweather kaya naman ang karamihan nagbababad lang sa social media hanggang sumakit ang ulo at mata. Pero sa kaunting search lang sa internet, may good news na ang makikita. Ay indoor soccer, gravity surfing, virtual reality at interactive experience. Aba, mukhang bago tong mga tawa at ang best part dito, pwede natin tong gawin kahit na umuulan. O, di ba? Mukhang ito na ang simula ng ating #rainy day experience. Ang soccer, isa sa mga kilalang outdoor sports na nilalaro sa isang open-air stadium. Pero hindi na kailangan magpaulan para makapaglaro ng soccer dahil ginagawa na rin ito indoors. There is no difference. But with my soccer field here, it's artificial grass. Most outdoor fields kasi are natural grass. But since this is artificial, but it's FIFA certified artificial, that means the quality is super high. Ang larong ito ay binubuo ng 11 players na pakay ang maipasok ang bola sa goal. Dahil bawal gamitin ang kamay, challenging ang paglalaro nito. Dahil mahirap laruin, matindi ang workout na makukuha rito. And what we usually encourage is in-exaggerate ng konti yung foot movement just to make sure na may follow through. I'm sure you know that. Okay. Kasi when you kick tapos ganun lang, it doesn't really give you the full effect and the force kind of stops there. So yung momentum natin is back forward or wherever your non-kicking foot is planted. Okay. One of the benefits talaga to soccer, sobrang simple niya pero nag-improve yung coordination. You don't need to ganun na. Sunod ko namang pinag-aralan ang tamang pagdidribble ng bola. Umaandar ako. Yes. Okay. Good. Just focus on getting touches. Don't worry too much about being perfect, yeah? See? Na ano na ako. One, left. You're just on top of it. It's just that movement. Great. Exactly that. Kapag nakuha na ang dribbling in place, kailangang mag-dribble habang dumadaan sa gitna ng cones. At ang huling skill na kailangan matutunan, ang pagsipa ng bola sa goal. When I'm above this leg, yes. Kaunti na lang at mamamaster ko na rin ang pagiging indoor soccer player. Nice. Perfect. Yes! Left foot. Good. Pwedeng laruin anytime of the day ang indoor soccer dahil bukas ito 24/7. Mula 2,000 hanggang 2,800 pesos ang renta per hour. Hatakin ang mga kabarkada para hindi masyadong masakit sa bulsa. Op! Kung gusto niyo mag-surfing pero hindi niyo na kailangan pang lumabas ng Maynila, nako, dito lang sa Mandaluyong meron yan. Pero ang twist, wala kayo sa tubig kung hindi nasa trampoline. O, di ba? Bukod sa maganda itong cardio workout, tumutulong din ang gravity surfing sa pag-improve ng balance. Ayan, at para turuan tayo ng mga basics dito sa gravity surfing, kasama natin si Kuya Mel, para... Yan, suot ka ng parang sandals. Yan, na-secure natin na dapat tight ka. Matapos i-secure ang strap, pwede nang lumundag. 2 years ng trampoline expert si Kuya Mel, kaya nakakagawa na siya ng iba't ibang exhibitions. Ako kaya? Wait lang, take time out. Nakakapagod siya dito, oh. Di ba, no? So kasi dinadala mo yung bigat ng buong board. Bukod sa bigat na meron ka. Kaya natin to. Wait lang. Habulin ko lang yung breath ko kasi tumatalon pa rin yung breath ko hanggang ngayon. Kaunting talon pa at nakagawa na rin ako ng exhibition. Masaya kasi para kang perfect siya sa mga young kids, young at heart. Diba? Kasi parang ang free-free mo lang, pwede kang talon-talon, ganyan. Ang saya. Pero kapag pupunta ka dito, make sure na may dala ka extra clothes kasi papawisan ka ng bongga.
para kang nag-workout. Lalo na kapag kunyari mga 1 oras, 2 oras ka dito. Naku, day. Syagad na syagad ka, day. Hulasay. Bukod sa gravity surfing, present din dito ang bubble ball. Dito pwede kang magpagulong-gulong sa loob ng isang zorb ball. Pwedeng magpatalbog-talbog at makipag-umpugan sa iba. Oh my God! Uy, dire-diretso to. Oh my God! Aray ko! Ay! Aray ko! Oh! Masaya siya. Kasi, hindi mo mafe-feel na walang masakit. Tapos, yung magiging masikip lang yung parang backpack. Pero masaya siya. Promise, hindi siya ma-explain. Kailangan yung matry para ma-feel nyo. Ang indoor trampoline activity may enjoy for 100 pesos per hour. Kasama na ang gravity surfing at bubble ball. Matapos ang indoor activities, relax-relax naman tayo sa susunod nating pupuntahan. Ang museum na ito sa Makati may malaking koleksyon ng diorama na nagpapakita ng mga eksena sa kasaysayan gamit ang 3-dimensional miniature figures. Ilang historical events dito ay ang sigaw sa Pugad Lawin, pagdeklara ng kalayaan sa Kawit Cavite, at ang pagsulat ni Dr. Jose Rizal ng Noli Me Tangere. Dito rin makikita ang pinakamalaking koleksyon ng ginto ng ating mga ninuno bago dumating ang mga Kastila. Pero bukod sa mga dating display ng museo, meron silang bagong feature, ang virtual reality technology. Ginawa namin yung virtual reality kasi bukod sa pagbabasa ng libro, bukod sa pagtingin sa diorama, so makikita mo yung picture. Ito kasi nilalagay ka mismo sa loob ng sitwasyon. Naniniwala kami na yung museum kasi hindi lang siya basta stagnant or permanenteng ganun lamang. So gusto namin na yung mga tao ma-experience talaga ito. Lalo na yung mga millennials, yung mga bata ngayon, masyado na silang adept or masyado na silang connected sa technology. So, chine-challenge namin yung sarili namin kung paano makaka-connect sa kanila. Ay, ang biling, ang daming tao. Hello po. Ayun na. Naku, sabi ng pabo. Ay! Oh my God. Ay, ang galing. Dito na ako. Uy, in fairness, maganda siya. Tsaka nakakatuwa kasi parang ano siya, taste of history, pero may intindihan mo eh. Kasi yung pinapalabas nitong VR na to, parang nandun ka mismo sa eksenang yun, dun sa moment na yun. So, mafe-feel mo, makikita mo kung ano talagang nangyari. Para sa mga bibisita sa museo, 225 pesos ang entrance. Sulit para sa isang makabuluhang pamamasyal. Speaking of being techie, isang bagong interactive museum din ang binuksan sa Quezon City, ang QCX. So mula sa mga plano na yan, may kita nyo rin naman dito yung mga naitayong gusali at establishmento. Dito sa aming interactive tabletop. So pag linit nyo ho yan, dalili lang ko ating gagamitin ha. May kita nyo nalalaki yung imahe, may kita nyo yung lokasyon niyan, at konting description, at kapag tinanggal nyo ho sa screen or nilagay sa gilid yung mga pictures, ang tatambal ho sa inyo yung present day map ngayon ng Quezon City. Binubuo ng 15 galleries ang QCX na nagpapakita ng kasaysayan ng lungsod Quezon. Makikita rito ang iba't ibang famous landmarks katulad ng QC Circle, University of the Philippines at Welcome Rotonda. May gallery ring nagpapakita ng classic na jeepney. Dito makikita ang history ng presyo ng pamasahe. Meron ding gallery ng typical na classroom sa isang eskwelahan. May interactive quiz pa na susubok sa inyong kaalaman. At ang pinakasikat nilang atraksyon, ang White Lady sa Balete Drive na pinaniniwala ang kaluluwa ng babaeng pinaslang noong panahon ng pananakop ng mga Hapon.
Sa gallery ring ito, makikita ang kasaysayan ng World War II at mga digmaang nangyari sa lungsod ng Quezon. Ang pamamasyal sa buong QC Interactive Experience, nagkakahalaga lamang ng 100 piso kada tao. Huwag hayaang lamunin ng katamaran ang sarili ngayong tag-ulan. Dapat #productive dahil maraming mga pasyalan ang ma-enjoy niyong puntahan.